ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% Yun. hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampas. Kaya gigil na gigil silang ma-impeach isong si Vice President Sara kasi alam nilang may kalalagyan sila. Yung mga lalo na yung may mga kinalaman dito nga sa mga korupsyon na nangyayari ngayon. At dito sa bahagi ng video na to mga kababayan, panoorin po natin itong naging pahayag nitong si Vice President Sara. I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 19 years exhibit here in Davao City and the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, Argel Relator, GMA, sir. Ma'am, sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya, ma'am, simula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya. VP, may hapon. Ako question is, sukad atong simula nung nag-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, may qualifications ka bang isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya mag-desisyon. Ma'am Ruth, ma'am. Vice, may lumabas na Tangeres survey. Tumaas yung preference vote niyo from 43 to 48%. Any comment? Well, lagi naman sa lahat ng surveys, nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Last question, Bril, go ahead. Naman naman yun siya. Naman ka? Wala pa mo. Oh. Itong Monday na yung deadline ng submission sa impeachment. So, yung comment mo, ma'am, after the sufficient substance. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response? Ayun. Please refer to. Kuan ka na. Hapit namang Monday, no? Wato na to kung mag-file ko dili. Antay na. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible daw na i-exclude sa defensa panel yung si Munsayag, Atty. Munsayag at si Atty. Kowa. May conflict of interest. May conflict of interest daw. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang
lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng ah, circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Dito sa tingin mo, another round of maleta na po ba ito for against you? For the impeachment? Antayin natin. Tapos kunan natin ang picture. Tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Last closing Last statement. Magpapatuloy po ba yung libre sa kahit sa mahal ng Magpapatuloy ang? program ng Yes. Opo. Oo. Oo. Tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech niya kanina, is reflection on the part of the members of the House of Representatives. Hindi sa akin. Vicky, sa lahat ng mga nangyayari, Vicky, how are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? Umiyak ka lang. How are you move on daw? Paano mag-move on? Siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Wala pa din yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa Event. Oh, andito ako kasi it's araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao. Mag-join ka ng parade. birthday. join? Yes. As usual. VP si Attorney Guanzon nag-pronounce na tatakbong senator. May mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzon. 4 na. VP, sabihin saya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga nitraidor sa inyo. Dili ka mo dumo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampas.